Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah sirah. At tatalakayin na natin insyaAllah yung kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang naunang 40 taon ng kanyang buhay bago pa siya naging propeta. Al-Maulidu wa arba'una aman qabla an-nubuwah. So una, Al-Maulid, ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinalakay dito, syempre, yung mga nangyari nang ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring matutukoy ang panahon o petsa ng kanyang kapanganakan, pero wala itong anumang significance liban na lang bilang tayin, pagtukoy. Katulad halimbawa, yung mga petsa natutukoy o tumutukoy sa petsa na ito itinatag ang masjid, ang ospital, ang eskwelahan. Pero ang ipagdiwang ang mga ito ay mali. So walang problema sa tayin. Ang problema ay ang kunin natin ng mga petsa na ito bilang Eid, bilang petsa o araw ng pagdiriwang. Walang problema sa pagtukoy, ang problema ay sa pagdiriwang. So sinasabi, Wulida Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallama Bishi'bi Bani Hashim biMakkah. So pinanganak daw ang pinuno ng mga sugo sallallahu alaihi wasallam sa lambak ng Banu Hashim sa Makkah. So merong lambak doon, kumbaga mababang lugar, yung katulad nito ng lugar natin, Shi'ib Banu Hashim sa Makkah, fi sabihati yawm al-ithnain, umaga ng araw ng Lunes. Umaga ng araw ng Lunes. At tase min syahri Rabi'il Awwal, sa ikasyam na araw ng buwan ng Rabi'ul Awwal. Yung pangatlong buwan ng Hijri na kalendar. Na itong mga taon na ito, mga pangalan o buwan, ang mga pangalan ng mga buwan na ito, actually dati pa. Hindi pa propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinikilala na ang mga pangalan ng mga buwan na ganito. At nagsisimula ang taon sa Muharram. So sinasabi, yun nga, at tase min syahri Rabi'il Awwal, ipinanganak siya sa ikasyam na araw ng Rabi'ul Awwal, li awwali amin min hadithatil fil, sa unang taon ng taon ng elepante. Yung mismong taon kung kailan sumalakay si Abraha sa Makkah kasama ang mga elepante. Na ang significance, bakit tinutukoy ang Amul Fil bilang panahon o taon na ipinanganak dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Arabo kasi, hindi sila katulad ng iba pang mga nasyon o kultura, sibilisasyon na bumibilang sa mga taon. Ang mga Arabo, wala silang pagbilang ng mga taon. Ang meron sila ganito, yung kung kailan naganap yung isang mahalagang bagay, yung tinatawag nila yun bilang sa ganoong pangalan. Yung kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Amul Fil. At natukoy na lang ito, na ito yung taon ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, more or less 570 CE. Ito ay ayon sa pagtataya ng mga scholar, siyempre sa pagsangguni sa iba pang historical records, lalong-lalo na ang pagsalakay ni Abraha, ito ay nakatala kahit sa kasaysayan ng Habasha, ng Ethiopia. So ganun mag-aral ng kasaysayan. So para mapag-aralan ng kasaysayan ng isang bansa, pag-aaralan mo rin yung kasaysayan ng iba pang bansa. Okay? Kaya nga, wala tayong makikitang kahit anong patunay na yung katulad na sinasabi nila ngayon,
Maharlika daw ang pangalan dati ng Pilipinas at isang bansang Muslim lang. Ito walang katotohanan dito. Napakalaking kasinungalingan yun. Ang Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, walang centralized na gobyerno. Kanya-kanya. Mga Igorot, mga Waray, mga Bisaya. Yung Maguindanao nga, Tausug, yung mga Maguindanao at ang Sulu, magkahiwalay sila na sultanato. Ang Buwayan, nakahiwalay pa yun sa Maguindanao. Tapos kalaunan, yun nga, nakilala natin yung sultanate ng Kabuntalan, tapos yung mga sultanate sa Lanao na napakarami. Marami, hindi isang bansa lang ang Pilipinas bago dumating ang Kastila. So paano natin natitiyak? Sasabihin nila, sinisiraan lang tayo ng kuffar, ganun. Sinira ng Kastila yung kasaysayan. Sige, kung sinira ng Kastila yung kasaysayan, nasaan? Sa tala ng Brunei, ng Malaysia, ng China, at ng iba pang mga bansang umiral noong panahon na yon, ang record na isang bansa lang ang Pilipinas. At sino ang pinuno? Kung isang bansa lang ang Pilipinas, wala silang may papakita. Diba na lang yan sa noong 1400s, bago pa tuluyang naging Muslim ang Sulu. May dumating sa China na delegation mula sa Sulu. May dala-dala silang mga tribute, mga regalo doon sa emperador ng China. Naka-record yun. Ibig sabihin, meron ng kumbaga sibilisasyon sa Sulu bago pa lumaganap doon ang Islam. Kasi 1380 dumating si Sharif Makdum, 1390 si Rahab Baginda, 1450 dumating si Sharif Abu Bakar at doon na sa panahon niya naging Muslim ang Sulu. So bago pa yon, meron nang nakarating na mga kumbaga taga-Sulu doon sa China. At gayon din, nalalaman natin na si Raha Matanda, kamag-anak siya ng mga taga-Brunei kasi nakalista sa kanilang genealogy, yung Tarsila, na si Raha Matanda na tito ni Raha Sulaiman, siya ay isa sa mga pamangkin ng Sultan ng Brunei nung panahon niya, yung panahon ni Magellan. Nang dumating nga dito si Magellan, di ba pinatay siya ni Lapu-Lapu. Yung natitirang sundalo ni Magellan, yung natitira niyang barko, yung Victoria, nakasagupa pa nila si Raha Matanda sa may Brunei. At nabihag pa nila si Raha Matanda doon sa Brunei. Nakatala yun doon sa kasaysayan ng Brunei. Ngayon, nasaan sa kasaysayan ng Brunei ang tungkol nga doon sa pagiging Muslim ng Pilipinas o kahit sa pagiging Muslim ni Lapu-Lapu at iba pang mga sinasabi nila na Muslim daw na mga historical na entity nung unang panahon. Kahit yung 10 datu. Ang 10 datu, ang origin niya ay fiction. Yung Maragtas. Kumbaga isang epic yun, fiction yun, wala siyang historical basis. Kasi sinasabi, di ba, nanggaling daw sila ng Borneo, dumating sila dito 1225. So, nasaan sa Tarsila ng Borneo o ng Brunei ang 10 datu? Wala silang record. At actually, doon sa libro nga libro nung 10 datu, yung Maragtas, lumalabas pagano sila eh. Pagano sila, umalis sila ng Brunei kasi kalaban nila Muslim. Pagdating nila dito, yung pinapractice nilang religion, paganismo. So hindi kumbaga ang problema kasi minsan, na-oversimplify yung history, kaya hindi ito na ilalagay sa tamang konteksto. So itong kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napagtibay siya, yun nga around 570, sabi dito 571. So yun yung panahon ng kanyang kapanganakan. Na yun nga, liawali amin min hadithatil fil, wa arba'ina sana kalat min mulki kasra anushrawan. So, isa sa mga, kumbaga, naging point ng interpolation, paano na
nag-come up ng 570 CE o 571 ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangyari yung pagsalaki ni Abraha sa ika-40 taon ng pamumuno ni sabi dito sa translation si Nashirwan, yung emperador o hari ng Persian Empire. So mula doon, isa yun sa mga naging batayan nila. At kung sa Gregorian calendar, وَتَوَافَقَ ذَلِكَ 20 وَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ أبريل سنة 571 at ang petsa na yon ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam corresponding doon sa 20 o 22nd ng April 571. Sa 20 o 22nd. Kasi meron ding minsan merong may discrepancy sa pagbilang ng mga taon. Okay, may discrepancy sa pagbilang ng mga taon lalo na 'di ba merong leap year, merong mga taon, kada 4 na taon merong February 29. Tapos sa ibang mga taon walang February 29 hanggang 28 lang. Kaya kung February 29 ka raw pinanganak, tawag sa'yo kulang-kulang. Kasi kulang-kulang ang iyong birthday. Hindi ka taon-taon nagbe-birthday. So yun nga, wahasba mahakkakahul alam al-kabir, Muhammad Sulaiman al-Mansurpuri. So ito yung naging computation ng isang scholar natin, alhamdulillah, si Sheikh Muhammad Sulaiman al-Mansurpuri, rahimahullah. So iniulat sa sira ni Ibn Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, lama waladtuhu kharaja min farji nurun adaat lahu kusurus Syam. Warawa Ahmad wa Darimi wa gairaha kariban min dalik. So merong mga ulat tungkol sa mga nangyari sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maaring, kung titingnan natin parang supernatural. So nung isinilang daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay meron daw lumabas na liwanag mula dun sa ina ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naliwanagan nito kahit ang mga kastilyo doon sa Syam. At yung Syam, tuwing tinutukoy ang Syam, yung Shin, Alif at Mim, ang tinutukoy dito hindi lang Syria. Kasama yung Palestine, kasama yung Lebanon, kasama yung Syria. O sa English, madalas ginagamit nila sa salitang Greater Syria o kaya Levant. Levant. L-E-V-A-N-T. Minsan yun yung ginagamit. Kaya yung ISIS, sa ibang balita, tinatawag nila itong ISIL, ISIS, Islamic State in Iraq and Syria. Pero mas accurate ang ISIL, Islamic State in Iraq and the Levant. Levant yung L na nandun. Mas accurate siya na translation. Kasi yun talaga yung Syam, yung Levant na tinatawag. So itong nangyari na ito, so ito'y inilista lang ng mga scholar ayon sa kung ano yung dumating sa kanila. Okay? So hindi ito, ang sira kasi, nung unang panahon, hindi kasing higpit ng criteria katulad sa hadith. Kaya mayroong mga ulat na hindi natin basta-basta mapagtitibay, pero dahil nilagay ito dito ni Sheikh, inshallah, ito ay mapagkakatiwalaan din na ulat, inshallah. At hindi rin naman malayong mangyari. Dahil sa mahimala o maaring ito ay pagpapakita ng mahimalang kapanganakan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre, nag-iingat tayo sa mga ganitong ulat, hindi naman sa ulat na ito, kundi sa mga katulad nito kasi maaring ang ilang mga ulat na kumbaga masyado ng hindi nakapani-paniwala, maaring meron ng pagmamalabis tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katulad nga yung hadith na kumakalat, yung sinasabi na laulaka makhulakatil aflaq, kung hindi lamang dahil sa iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na nilikha ang mga planeta at ang mga bituin.
yun ay kalabisan, yun ay pagmamalabis. At karagdagan pa doon, syempre, yun ay pekeng hadith. Inimbento lang yun ng mga tao. Actually, yung mga ganong paniniwala, marami. Sa sekta ng mga Sufi, halimbawa, sa sobra nilang pagmamalabis, sa pagmamalabis nila ng pag-express ng pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag mayroong kuffar na mag-oobserba sa kanila o titingnan sila, ang magiging conclusion ng kuffar, sinasamba ng mga Sufi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun na rin yung magiging opinion ng tao tungkol sa Islam at sa mga Muslim sa pangkalahatan. Kaya itong mga ganitong mga ulat, maingat tayo dahil yun nga, hindi sa tinatanggi natin, maingat tayo dahil maaring ito ay meron ng kalakip na mga pagmamalabis kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Again din, iniulat, waqad rawa irhasat bilbe'dati waqa'at endal milad. So meron daw mga naiulat pa tungkol sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa dito, fasakatat 14 syarafa min iwani Kisra. So halimbawa dito naiulat na meron daw kumbaga sakuna na nangyari doon sa kastilyo ng Kisra. Ito na yung binanggit kanina, yung emperador ng Persian Empire, na 14 daw, 14 na syarfa, yung parang balkonahe ng kastilyo daw ni Kisra ay bumagsak o nawasak nang ipinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khamidatin naru allati ya'buduha al-majus. At nang pinanganak daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay daw yung apoy na pinagniningas ng mga Zoroastrian. Kasi doon sa Persian Empire, meron silang mga templo na ang apoy doon ay hindi pinapatay. Laging pinagniningas yun, laging nilalagyan ng panggatong. Kasi nga sila ay sumasamba sa apoy. Nung pinanganak daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay daw yung apoy na sinasamba ng mga Zoroastrian. Wanhadabatil kanais hawla Buhaira Sawa, Ba'da an Gadat, at meron daw mga simbahan na nagiba doon sa paligid ng ano ba yung lake? Lawa ng Sawa, at yung Sawa matatagpuan nito doon sa Iraq. Okay? So nagiba daw yung ilang mga simbahan doon nung kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga, ang lahat ng ito ay pawang mga kaduda-duda at hindi na pagtibay ang mga sanad. So dito isinulat na lang, nilagay ito dito ni Sheikh Safiur Rahman Mubarak Puri rahimahullah bilang pagtatala. Pero naglagay siya ng kanyang komento sa sanad ng mga ulat na ito. Kasi ganito rin nagulat ng sira ang nauna sa kanya, alhamdulillah, na kung ano yung narinig nila, inililista nila lahat. Kumbaga. At syempre kasama yung sanad. Nang sa gayon, sa mga susunod na henerasyon, kung magkakaroon pa ng dagdag na research doon sa mga impormasyon na yun, mapagtitibay nila kung tama ba o mali ang mga impormasyon na nakatala. Kaya nga minsan, makakarinig kayo ng mga gumagawa ng bid'ah, i-quote talaga nila na nasa libro daw ito ni Imam Ahmad, nasa libro ng ganito. Pero totoo niyan, yung mga bid'ah na yon ay nailista sa mga libro ng mga scholar bilang pagtatala lang, hindi bilang pagtangkilik sa mga bid'ah na ito upang isabuhay ng mga tao. So kabilang sa mga
Nababanggit naman na maaring mapagkakatiwalaan nga ang pagkakaulat dito. Nang nanganak na nga si Aminah, na nanay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddahu Abdul Muttalib tubashiruhu bi hafidihi. Pagkatapos daw manganak si Aminah ay nagutos ito na puntahan ng isa sa kanila ang lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdul Muttalib, na magbibigay sa kanya ng balita, ng magandang balita ng kapanganakan ng kanyang apo. So sa panahon na ito, yun nga, katulad na pag-aralan natin, patay na ang tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah. Faja'a mustabshiran wa dakhala bihi al-Ka'bah. At dumating si Abdul Muttalib at tuwang-tuwa siya, at dinala niya agad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Kaaba. Wada'allaha wa syakarala. At nanalangin si Abdul Muttalib at nagpasalamat kay Allah. Waqtara lahu ismu Muhammadin. Waqtara lahu isma Muhammadin, at pinili ni Abdul Muttalib ang pangalan na Muhammad para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Abdul Muttalib pala ang nagpangalan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab. At ang pangalan na ito ay hindi nakikilala ng mga Arabo. Kumbaga hindi nila ito ginagamit na pangalan. Kung sa sarf, maaring ito ay alam ng mga Arabo. Ano yung root word ng Muhammad? Hamida, di ba? Ang fa'il, Hamid. Ang maf'ul, Mahmud. So yung Muhammad, kung sa wazan o timbangan ng mga af'al, katulad siya ng mufa'al, mujammad, muyassar, musharraf, parang ganun. So nakikilala siya ng mga Arabo, yung salita na yun, pero hindi nila ginagamit bilang pangalan. So si Abdul Muttalib, siya ay nagbigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pangalan na unique, at maaaring siya ang kauna-unahang tao na pinangalanan talaga ng ganito. At actually, may iba pang mga sahaba na may pangalan ding Muhammad, pero bata talaga sila. Bata sila kung ihahambing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, si Muhammad bin Maslama, pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, most probably ang kauna-unahan nga talaga na may pangalang Muhammad. Wa katanahu yawma sabi'ah kama kana al-Arab yaf'alun. At tinuli daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikapitong araw, katulad ng tradisyon ng mga Arabo. So itong tradisyon nga na ito ng pagpapatuli ng mga Arabo, ng Quraysh lalong-lalo na, ito ay kabilang doon sa bakas ng relihiyon ni Ibrahim alaihissalam at ni Ismail alaihissalam. Kaya nga, sina Abdul Muttalib, hindi natin pwedeng masasabi na sila ay Ahlul Fatra. Hindi sila totally Ahlul Fatra. Oo, walang propeta sa panahon nila. Pero naroon dumating sa kanila ang relihiyon, ang mensahe ng relihiyon ni Ibrahim alaihissalam. Tumatanggi lang sila na sumunod. Kasi ginagawa nila yung mga iniutos o yung ilan sa mga iniutos sa kanila na gawin. Yung Hajj, at ito nga yung pagtutuli. At isa sa mga kakaibang bagay, kumbaga itong pagtutuli, dito sa atin sa Pilipinas. Nabanggit ko na ito noon. Sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo, mga Pilipino lang ang nag-oobliga sa kanilang, mga Pilipinong Kristiyano lang, kumbaga, sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo, mga Pilipinong Kristiyano lang ang nag-oobliga sa kanilang mga sarili na magpatuli. Kumbaga, tabu o malaking kapintasan kung umabot ka sa edad ng pagbibinata na hindi ka patuli. Tawag si supot. Tapos magagalit ka pag tinawag kang ganun. Pero sa ibang bansa, hindi talaga sila nagpapatuli. Maaaring magpapatuli sila for medical reasons, pero bilang bahagi ng kanilang kultura, bilang bahagi ng kanilang heritage, o maaaring sabihin natin na may ano na rin, may kasamang paniniwalang panrelihiyon, yung pagpapatuli ng mga Kristiyano sa Pilipinas. Kasi naniniwala,
Kristiyano naman ako dati, naniniwala kami na tinuli rin si Isa alayhis salam at yung iba pang mga propeta. Okay? Pero yung ibang mga Kristiyano, hindi sila nagpapatuli. Hindi sila nagpapatuli. At ito yung isa nga sa maaring dahilan din na masabi natin na kahit papano ay mayroong bakas ng, kumbaga, mayroong mga tradisyon ang mga Muslim na nakuha. Merong tradisyon ang mga Pilipino na nakuha nila mula sa mga Muslim na nauna. Pero syempre, hindi naman tayo bansang Muslim, katulad na nabanggit ko kanina. Hindi tayo bansang Muslim dati. Hiwa-hiwalay na mga bayan, mga barangay, kumbaga, ang Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. Hindi tayo isang bansa lang, pero maaring ito ay bakas ng mga Muslim, yung pagpapatuli. Anyway, ang Maynila dati, na siyang capital ng Pilipinas nung panahon ng Kastila, dati siyang, kumbaga, rajanate ng mga Muslim. Rajanate, ibig sabihin, ang namumuno dito ay Raja. So, hindi ganun kalaki yung teritoryo ng Maynila. Pero, masabi natin na, kumbaga, marami siyang mga kaalyado na mga bayan sa paligid nito na mga Muslim. Pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi, ang Maynila, Muslim. Ang Bulacan, Muslim. Ang Pampanga, Muslim. Ang Batangas, ang Rizal. Pati yung yung iba pang mga bayan sa sa Maynila. Basta lahat ng nakapaligid sa Maynila, karamihan doon ay Muslim. At nababanggit sa mga ulat ng mga Kastila. Kasi pagdating nila dito, lalong-lalo na yung apo ni Miguel Lopez de Legazpi, si Juan de Salcedo. Puro gera na yun nung pumunta sila rito. At iniulat talaga nila na marami silang nakasagupang mga Muslim nung dumating sila rito. Okay? Kaya nga nakakapagtaka, bakit nung dumating si Magellan, hindi sinabi ni Magellan na Muslim sila Lapu-Lapu. Samantalang yung mga Kastila, proud sila na Muslim yung nakakalaban nila at natatalo nila. Si Pigafetta, hindi niya sinabi na Muslim sila Lapu-Lapu. Ang nireport pa nga niya, pinaghanda sila ng baboy, ng alak ni Humabon. At si Humabon, pinsan ni Lapu-Lapu. At sinasabi ng mga historian kung anong relihiyon ni Humabon, yun na rin ang relihiyon ni Lapu-Lapu. Kaya walang napagtibay na kahit na tungkol sa pagiging Muslim ni Lapu-Lapu. So itong pagpapatuli, maaaring kabilang ito sa, kumbaga, minana natin mula sa mga Muslim sa Maynila. At ang Maynila nga naging capital ng mga Kastila. At maaaring nanatili doon yung, kumbaga, yung mga tradisyon ng mga Muslim. Kasi halos yung lahat ng paligid na yon ay karamihan Muslim. So nanatili yung pagpapatuli. At iba't iba pang hindi lang pagpapatuli actually, maraming paniniwala yung mga Kristiyano na Pilipino na unique sa kanila na kahawig ng paniniwala ng mga Muslim. Halimbawa, yung paniniwala sa usog. Halimbawa, yung mga Amerikano, wala silang konsepto ng usog. Nakita ang baby, ay ang cute. Sabihin ng nanay, puwera usog. Pero yung Amerikano, ganun yung batiin mo ng ganun yung anak niyang cute. Wala siyang sasabihin na, baka mausog yung bata, lawayan mo yung paa. Wala silang konsepto ng usog. Meron sa mga Pilipinong Kristiyano. Tapos, sa mga Pilipinong Kristiyano, di ba, malinaw yung konteksto ng engkanto. Sa mga Amerikano, hindi, magulo. Halo-halo yung kumbaga, yung mythology nila tungkol sa mga ganito, spirits, halo-halo. Pero sa pagkakaunawa ng mga Pilipino sa engkanto, katulad halos ng paniniwala ng mga Muslim. Kaya ito ay bakas ng Islam inshallah sa Pilipinas. At itong pagpapatuli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maagang panahon, ito ay bakas ng relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. At actually sa Bible, ang unang tinukoy talaga na
kumbaga kauna-unahang inutusan ni Allah o inobliga ni Allah na magpatuli? Si Ibrahim alayhis salam. Matanda na siya nung siya inutusan ni Allah na magpatuli. Siyempre, yung mga ibang propeta, hindi natin alam kasi yun yung nababanggit na inutusan siya ni Allah na magpatuli. Pero si Nuh alayhis salam, hindi na nababanggit kung inutusan ba sila ni Allah na magpatuli. So itong pagpapatuli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay isang paraan o bakas, kaparaanan o bakas ng mensahe ni Ibrahim alayhis salam. Na dito, alhamdulillah, sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga unang araw ng kanyang kapanganakan, ay makikita na natin kumbaga yung bakas ng relihiyon ni Ibrahim alayhis salam na pinipili lang ng Quraysh kung alin yung kanilang tutuparin mula sa mga ito. Kaya nga, nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naging propeta. Pinagtibay niya ang marami sa mga isinabatas kay Ibrahim alayhis salam. Kasama na doon yung Hajj, yung Umrah, itong pagpapatuli at iba pang mga gawain na inshallah mapag-aaralan pa natin sa susunod. Kasi dito sa pag-aaral natin ng sira, inilalagay natin sa konteksto yung mga nangyari dito. So, inuunawa natin siya sa sociology, inuunawa natin siya sa history, inuunawa natin siya sa kuning lesson na makukuha natin. Hindi tayo nagkakabisado lang ng mga petsa, pangalan. Kaya tinatamad yung mga tao mag-aral ng history. Yung mga bata, ayaw nila yung history kasi ang daming kakabisaduhin. Samantalang, ang tamang approach talaga sa history ay ang matuto tayo mula rito. Dahil ang hindi natututo sa kasaysayan ay uulit lang sa mga pagkakamali na nangyari noong nakaraan. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.